Hello guys, welcome to my channel. Ito yung Book ID restaurant sa Gindolman, Bohol. Unfortunately, close sila ulit noong nagpunta kami. Umuwi sa Iloilo yung kanilang chef. At under construction pa daw, so hindi pa nila pinapapasukan. Hanggang gate lang kami. Nagpaalam na lang ako na mag-drone ako. Hindi ko siya napasok guys, kaya wala akong masabi sa kanilang facilities, but view wise, ambience wise, it's a very nice place to dine habang nag-i-enjoy ka sa view ng nature. Papasok lang siya ng konti, mayroong rough road o maputik na part. Otherwise, napakaganda ng lugar guys. Lalo siguro kung sunset, kasi overlooking naman siya. Tanaw ang dagat dito sa site na ito guys. Ilang kilometro lang naman ito sa dagat. So yan yung pinaka viewing deck nila sa tuktok ng bundok. Sa gitna yung kanilang restaurant. So yan yung view ng other hills guys, katabi ng Book ID restaurant. Yan yung dagat na sinasabi ko. Tanaw na tanaw lang. Swerte itong nakapag-isip nito guys. Although may kalayuan siya sa Tagbilaran, nasa 1 hour and a half without traffic. Almost 2 hours siguro kasama traffic. Lalo na kung gabi, medyo mahirap mag-overtake sa gabi kaysa compared sa araw. So yan yung kanilang private road guys. Makikita natin na marami pang katiwang na lupa dahil hindi naman ito malapit sa Tagbilaran. Yung mga may private cars lang siguro or talagang gala na mga foreigners ang willing magpunta rito. Sa bagay, may ilang town naman na pwedeng mamasyal dito like Gindolman, Duero, Hagna, Kadihay, Alicia, pwede nang mamasyal dito. Uso naman kasi ang pasyalan na ngayon. Pag wala kang na-post sa Facebook, parang ikaw na ang pinakakawawa. Kaya yung ibang tao, nagpupumilit na may ma-post. I mean, hindi ko nililiit yung iba, pero parang naging necessity na bagay yung outing, kumain ka sa labas, may napuntahan kang ibang lugar. It's okay kung talagang excess sa budget mo, pero kung inutang mo pa yung pinagpasyal mo, ano na yan, kakaibang usapan na yan. Pwede na nating matawag na social climb. Anyway, it's none of my business guys. Ang balita ko, may alagang mga manok itong hindi balita, nakita ko yung mga alagang manok ng may-ari nito. Pagkakaalam ko, in-check ang may-ari nito. Siguro pag na fully develop ito, pwede ko na sigurong balikan para mai-content ko siya. For now, I'm just enjoying the view of nature. Hang ako dito sa Bohol guys. Napakaraming potential at develop na attractions
At marami pa itong sisibol kasi nga parami yung mga turista dito sa Bohol. Example na lang dyan yung Alicia Panoramic View. Pinaghandaan na nila ng husto yung kalsada papunta sa bundok. At balita ko, patatayuan ata ng cable car paakyat. And that would be the best. Kahit magkano pa ang bayad ng cable car paakyat, hahabulin ng tao yan kasi maganda ang view sa itaas. Itong Book ID restaurant na ito, malaki pa ang potential nito. Lalo pag natapos yung simentado na part guys, or yung rough road na part, pag natapos yung pagsisimento nila, hindi na mangambang umakyat yung tao. Napaka-relaxing ang lugar guys, sariwa ang hangin, malayo ka sa stress. I guess it would take 1,000 to 1,500 sa gasolina papunta sa lugar na ito, depende sa consumption ng sasakyan niya. Yung pick up na gamit namin kahapon, halos maghapon kaming nagbiyahe, nasa 1.5 lang siguro yung naubos. Kung yung van ko ang ginamit, baka 3,000. So look at the view guys, kung dyan ka kakain, especially sunrise or sunset, fantastic. Or pwedeng mag chill, mag shot puno yung iba. Ito pag nataniman pa nila ito ng mga puno or halaman, mga bulaklak, gaganda pa ito lalo. Yan ang viewing deck nila guys, which is hindi ko naakyat, drone lang ang kumuha dyan. Yung akyatin naman, ilang hakbang lang yan. Mataas pa ang Surolit Hill dito. Para sanay naman ako sa akyatan, kaya panis ito. Yun yung kanilang restaurant guys. Yun yung pick up na ginamit namin, sasakyan ng kapatid ko. Diyan kami galing, may wooden bridge dyan na dapat maayos din nila. Pagusan naman kasi ang daan guys, yung kaharapan ng pick up maputik din yan, hindi pa tapos yung kanilang private road. So that's me playing my drone. It's really nice guys. This was our second time there kasi inabot kami ng gabi last Monday, hapon na, tsaka rough road, hindi nga tapos yung kalsada kaya matras kami at van ang dala ko noon. Kawawa naman ang van pag ipinilit ko doon sa rough road o maputik na kalsada. So that's the beach guys. I think it's just 2 to 3 kilometers from the site. Kaso lang
kapag ang hotel mo ay nasa Panglao or Tagbilaran at uuwi ka galing dito sa Book ID Restaurant, pagod ka na pagdating sa hotel. May mga hotel naman akong nadaanan dito banda sa Hagna, pero I'm not sure how good it is. Unlike kung nasa Tagbilaran or Panglao ka, ma-enjoy mo ang stay mo sa gabi. Kung mahilig ka mag-chill, hilig ka sa nightlife. Ito ko, yung ayaw na ng maingay, ayaw na ng congested crowd, pwede ka dito. Thank you for watching, guys. I hope you will subscribe to my channel. It's Traveling Edmond here. It will help me a lot, guys. It won't cost you anything, but it will help me a lot. Have a nice day. Thank you so much for watching.